What's up mga tol? So tag-ulan na naman, puso na naman yung mga pagbaha sa mga kalsadang dadaanan natin. Hindi natin may iwasan yung dumaan dyan kasi lalo na kung dyan lang yung way natin pa uwi. So kailangan natin dumaan. So paano naman kung lumubog sa baha ang inyong motor at namatay? So ano nga ba ang gagawin natin? Panoorin niyo yan dito. Para po na to sa mga naka-carb or karburador na motor. So first step na gawin nyo kung namatay sa gitna ng baha ang inyong motor ay dalhin nyo siya sa lugar or sa parte ng kalsada na medyo mataas na hindi naabot ng baha. Second step naman kung nagawa nyo na yung first step ay gawin nyo na tong bagay na to. Kumuha kayo ng tools na pambaklas ng spark plug. Simulan nyo baklasin yung spark plug at paandarin yung makina na nakatakip yung inyong daliri dun sa butas nung pinagtanggalan nyo ng spark plug. And then, saka nyo siya i-start. And then, hayaan nyo lang na lumabas yung pressure at itangay palabas yung tubig na pumasok dun sa inyong combustion chamber. Third step, bago nyo ibalik yung spark plug, make sure na tuyo at napunasan nyo ng maayos para mas maganda yung pasok ng kuryente. Sa pang-apat na step, lumipat kayo sa inyong karburador at patayin nyo muna yung linya ng gasolina. Then, i-drain nyo sa ilalim ng inyong karburador yung natitirang gasolina na nasa loob ng inyong karburador. Kasi, pinasok ang tubig yan, so panigurado, yung karburador ninyo is may tubig na rin. Kaya kailangan nyo ubusin muna yung pondo. And then, kapag naubos na yung pondo, saka nyo ibalik or i-on yung inyong gasolina para mapuno ulit yung karburador. At kapag nagawa nyo ng lahat yan, pwede na rin siyang paandarin. At sa una, medyo mahirap paandarin yan kasi nga medyo basa pa yan. Pero tiyagain nyo lang at aandar din yan at magagamit nyo na ulit yung motor. At pang-limang step na gagawin ninyo kung sakaling maiuwi nyo na ang inyong motor, ay huwag na kayo magdalawang isip na i-change oil yung inyong motor or inyong makina. Kasi mayroong mga parte ang makina na pwedeng pasukan ng tubig, lalo na kung kayo ay nakahinto, kagaya ng breather at mga ibang parte ng motor na mayroong mga tagas, pwedeng pumasok ng tubig dyan. Kaya kapag uwi nyo sa inyong bahay, huwag na kayong magdalawang isip na i-change oil ang inyong langis. At para naman sa mga naka-fuel injected or FI na motor, bago nyo gawin yung mga steps na sinabi ko, siguraduhin nyo lang na hindi inabot ng tubig ang inyong computer box or ang inyong ECU. Kasi kapag inabot ng tubig yan, huwag nyo nang paandarin, huwag nyo nang malaking paandarin kasi mas lalo siyang masisira. Kung alam nyo naman na hindi inabot yung inyong computer box or yung inyong ECU, gawin nyo lang yung steps na sinabi ko. Step 1, Step 2, Step 3, at Step 5. Yun lang yung gagawin nyo kung FI ang inyong motor at namatay siya sa baha or pasukan ng tubig ang inyong combustion chamber. So yun lang mga tol, at yan lang muna ang maipapayo ko sa inyo ngayong tag-ulan, and lagi mag-iingat sa ating biyahe at tag-tip sa ating lahat.